Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 16 na ng Failure Frame, Became the Strongest and Annihilated Everything with Low-Level Spells, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat, dumating si Memory sa tamang oras upang iligtas si Mist. Mabilis na pinuputol ang mga lubid na nagbubuslo sa kanya. Nagpasalamat si Mist kay Memory sa pagsagip sa kanya at binanggit ang kaseryosohan ng kanilang mga bihag, ang mga Black Dragon Knights ng kaharian ng Bakuoso. Ipinakilala niya ang kanilang pinuno bilang bisikapitan ng hukbo, isang malaking banta dahil sa kapangyarihan at reputasyon ng mga Dragon Knights. Si Memory, tinatasa ang kaseryosohan ng sitwasyon, ay nagcast ng lason at spell ng pagtulog sa kanilang mga kaaway upang matiyak ang kanilang agarang kaligtasan. Ipinahayag ni Memory na kinuha niya si Mist bilang kanyang bodyguard matapos marinig ang tungkol sa kanyang pagtakas, na hindi kailanman naniwala sa mga chismis ng pagtataksil. Nangalap siya ng impormasyon sa Miruzu kung saan kilalang-kilala ang pagtakas ni Mist. Si Mist, naiintindihan ang panganib na dala niya kay Memory, ay nagmamakaawang umalis agad na inaasahan na hahabulin ng mga Black Dragon Knights ang sinumang kaugnay sa kanya. Gayunpaman, tumanggi si Memory na iwan si Mist na nagmumungkahi na maaaring magpanggap si Mist gamit ang kanyang karaniwang genjutsu. Ipinaliwanag ni Mist na ang espiritong nagbibigay daan sa kanyang genjutsu ay nasa kaguluhan dahil sa epekto ng kontramahikang spell na hindi nagpapagana sa kanyang mga kakayahan. Nang hihinayang, ibinabalik niya ang Azure Dragon Stone kay Memory, pakiramdam na hindi niya magagampanan ang tungkulin bilang bodyguard. Sa kabila ng mga alalahanin ni Mist, determinado si Memory na manatili. Inaamin niya ang panganib ngunit nagpupumilit na makahanap ng ligtas na solusyon. Pinapayuhan ni Mist na magtungo sa hilaga mula sa Miruzu patungo sa kabisera ng Uruza, kung saan maaari siyang kumuha ng mga bihasang bayarang mandirigma. Inaalok niya ang tulong sa pagpapalit ng Azure Dragon Stone sa pera upang mapadali ito. Tumanggi si Memory sa planong ito, sinasabing masyadong magulo ang paghahanap ng bodyguard na kasing husay ni Mist. Kinikilala niya ang banta ng mga Black Dragon Knights, ang pinakamalakas na kabalyero sa lahat ng lupain, at nagmumungkahi na magtago si Mist sa Witch of Tabuos, isang lugar na kilala sa pagiging sikreto at kaligtasan. Naniniwala si Memory na ang pakikipagnegosasyon sa Witch of Tabuos ay maaaring magbigay kay Mist ng kanlungan na kailangan niya. Naniniwala siya na ang espiritong hangin ni Seras, na kayang matukoy ang kasinungalingan, ay magiging napakahalaga sa mga negosasyon. Bukod pa rito, kailangan ni Memory na pumasok sa lugar ng mga halimaw upang mangalap ng impormasyon tungkol sa isang sinaunang kasulatan na posibleng gawing angkop na lugar ng pagtatago para kay Mist. Si Mist, bagamat nag-aatubili sa simula, ay nagsimulang isaalang-alang ang plano. Ang kanilang talakayan ay napatigil sa sigaw ng sakit ni Kizon. Si Memory, may malasakit sa kalagayan ni Mist, ay nagpupumilit na ituloy ang kanilang kasunduan. Ibinunyag niya na si Mist ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang tiyahin, na kasama ng kanyang tiyuhin, ay nag-alaga sa kanya matapos siyang iwan ng kanyang mga magulang. Nakakaramdam si Memory ng malalim na pananagutan at pag-aatubiling iwan si Mist, na para bang hindi niya gustong iwan ang kanyang tiyahin. Si Mist, na antig sa kabutihan ni Memory, ay kinikilala ang kanyang sinseridad. Habang sila'y nag-interoga kay Kizon, bahagyang kinansela ni Memory ang spell ng pagkaparalisa sa ulo nito upang mapagsalita siya. Si Kizon, na naghihirap sa lason, ay nagtatanong tungkol sa kanyang mga kasamahan at nagulat na malaman na pinatay sila ni Memory. Hindi siya makapaniwala na may isang tulad ni Memory ang maaaring makatalo sa kanila at binalaan siya sa mga magiging bunga ng pagtutol sa mga Black Dragon Knights. Tinutukso niya si Mist tungkol sa kapalaran ng mga kababaihan ng Yi Kingdom na nagdulot kay Mist na sakalin siya sa galit na hinihingi kung sino ang nag-utos na patayin siya. Bago pa man makasagot ng buo si Kizon, bigla ang umatake si Sivit Gatland mula sa malayo na nagpapakita ng napakalakas na kapangyarihan sa isang strike na naglakbay ng ilang metro. Si Memory, napagtanto na ang atake ay mula sa labas ng kanyang saklaw ng kasanayan, ay nababahala sa presensya ni Sivit.
Nakikilala siya bilang si pinakamalakas ng sangkatauhan, nauunawaan niya ang bagong malaking banta na kanilang kinakaharap. Ang paglitaw ni Sivit ay nagsasaad ng isang makabuluhang pagtaas sa kanilang panganib, na binibigyang diin ang matinding kahalagahan ng kanilang sitwasyon, at diyan nagtatapos ang chapter 16 na ng Failure Frame. Muli kung bago ka lang sa channel ko, ay huwag kalimutan mag-like at subscribe o follow para ma-notify ka sa susunod na video.